Magandang gabi po mga kababayan. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay kung bakit nakakatulong kay Marcos ang patuloy na pag-atake sa kanyang mga kalaban. Lalo na dyan, isa na dyan ay itong disqualification cases na dismiss kahapon lamang mga kababayan. Bago po tayo magpatuloy, para doon sa hindi pa na po nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo upang tuloy-tuloy po yung ating update sa mga issue na ating pag-usapan. Gaya nga po na ating sinasabi na kamakailan lamang kanina mga kabayan ay itong tatlong katunggalin niya sa politika mula kay Nini Isko Moreno at pangatlo ito si Pacquiao, mga kababayan, ay patuloy po itong bumabato ng mga personal na pag-atake laban kay Bongbong, mga kababayan. Kasi nga inaasahan nga po nila na ma-disqualified itong si Marcos dyan sa Comelec. Kaya nga ang isa dyan sa issue na nagpapalakas kay Marcos, mga kababayan, ay ito po yung disqualification cases na na-dismiss na po lahat. Sunod dyan ay mayroong sumunod dyan na issue, kwento, mga kababayan. Kung inyo pong natatandaan, ito po yung kape ni Linlin, mga kababayan, na kung saan doon sa post na nakita natin sa social media ay nausap ito si Senator Marcos at si Linlin, mga kababayan. ito po yung issue. Hindi ko na po kumplituhin yung kwento sapagkat alam po ninyo siguro itong kwentong ito. Ay ang kape na ito, mga kababayan, ito nga yung patuloy ng mga pag-atake ni Lini, pagpamersonal doon kay Marcos, ay inaasahan nila na ma-disqualified si Bongbong Marcos, mga kababayan. Ayun ay hindi. Kaya yung kape ni Linlin ay lalong pumahit, mga kababayan. So, yan po yun. Ito namang kampo ni Pacquiao hindi daw siya po nasurpresa sa pagkabasura sa disqualification cases ni Bongbong dyan sa Comelec Division 1. Ay tama naman po yung sinasabi niya, pero ito isa din ito si Pacquiao na puwepitik, mga kababayan. So dahil dyan sa kwento na yan, mga kababayan, ay ang kampo ni Marcos ngayon at sa ikumpara natin sa kampo ng mga katunggali ni Marcos, mga kababayan, kung ating titingnan mabuti, mas napakadaming tao na sumusuporta kay Marcos, mga kababayan. Yan po yung katotohanan dyan. Kanina nga lang po doon sa Cavite, itong si Marcos habang nangumpanya doon habang nakasakay pa po, di pa po siya nakababa sa kanyang sasakyan, ay inaabangan na siya ng maraming tao dyan sa kalsada, mga kababayan. Ang nais lamang ng mga tao doon sa kanya ay makahipo lamang sa kanyang kamay. So grabe po ang suporta, ang karisma ni BBM, mga kababayan. Ibig pong sabihin yan na itong si BBM ay grabe ang kanyang pagiging charismatic leader. Dinudumog talaga po siya ng tao. Kaya dito pa lamang nakikita natin na ang suporta ng taong bayan ni Marcos ay talagang sobra-sobra po. Ayun nga, yung nakita natin ngayon sa survey ay umaabot ng mga 64% ang kanyang survey ngayon. Sa mga susunod ng mga araw ng mga kababayan, kung ating talagang aalamin yan, aabangan natin,
ay dadagdag pa po yan ng suporta. Doon sa Cavite kayo ng mga kababayan, si Gobernador Remulla, mga kababayan, ay inendorso pa siya. Isipin mo yan. Kasi kung samantala dati binabas yan si Gobernador Remulla sapagkat siya ay hangang-hanga kay Marcos. Pero kanina mga kababayan ay talagang inendorso na si Marcos kanina, ang unit team. So ganun po kalakas ang nakita natin sa pag-iikot ng unit team dyan sa Cavite kanina. Hindi lamang dyan sa Tansa Cavite, mga kababayan, yung kahapon doon sa Valenzuela at sa Philippine Arena at nung una doon sa Marilao, sa San Jose del Monte, Bulacan, mga kababayan. So yun po yung isang indikasyon na napakatatag ang samahan ng unit team, mga kababayan. Kaya mayroong mga nagpapakalat ng mga propaganda dyan na magkakahiwalay daw ang unit team. Ganito ganyan, hindi po dapat paniwalaan yan, mga kababayan. Wala na po sinong makakapag break sa samahan na yan, mga kababayan. Yan po ay napakatatag at sulit ang suporta ng taong bayan sa kanila. yan po mga kababayan, ay itong kampo ng mga Katunggali ay patuloy na bumabato sa kanya ng mga personal. Yan po ang iniisip nila iniisip po nila na magkakakuha sila ng buto. Hindi mangyayari yan. Kaya nga, yung pagkabasura sa mga petition ni Marcos dyan sa Comelec, First Division, mga kabayan, at sa Second Division, yan po ay nangahulugan lamang na nalilinis na yung daanan ni Marcos patungo sa Malacanang, mga kabayan. Eto bakit po? Sapagkat wala na po yung disqualification. Ano pa ang inagam-agam natin? Ano pang iniisip natin na wala naman ng disqualification? So, malinis na ang dadaanan ni Marcos patungo doon sa Malacanang, mga kababayan. Dito pa lamang atin ang nakikita. So, sang-ayon po sa mga eksperto, ng mga abogado, mga kababayan, based sa ating obserbasyon, ay mayroon po kasing nagsasabi dyan na dadalhin pa daw po sa Supreme Court o mag-file pa daw po ang kampo ng mga petitioner ng motion for reconsideration. Kahit na po mag-file sila ng motion for reconsideration, wala na po silang suporta na karagdagang ebidensya para isuporta sa kanilang kahit na mag-file sila ng motion for reconsideration. At mayroong iba dyan nagsasabi na paano daw yung Comelec yung Supreme Court kung mag-declare ng disqualification kay Marcos. Kahit na mag-declare ang Supreme Court, mga kababayan, hindi na mapipigilan. Bakit po? Sapagkat ang taong bayan na rin mismo ang nagsasalita patungkol kay Marcos. Yan ang sigaw ng taong bayan. Ang sigaw ng taong bayan, mga kababayan, ay final. Hindi na kayang pigilin ng Supreme Court yan. At sa kayang mga usapin na yan, galing na sa korte yan o doon sa Court of Appeals, nakarating na Supreme Court yan. At tapos na yan kaya nga po, dyan, sa isyong yan, patay na po yung isyong yan, mga kababayan. Kaya itong mga Marcos loyalists, supporters, magbunyi na kayo, mga kababayan, sapagkat malinis na po
yung daanan ni Marcos patungo sa Malacanang. Yan po. Siyempre mga kabayan, wala nang dapat na pangambahan yung usapin na yan. At di na dapat paniwalaan kasi mayroong mga tao ngayon na nagpakalat ng mga rumors, wild rumors na nagsasabi na mga kasinungalingan tungkol sa kay Marcos at samahan ng Unity, mga kababayan, ay hindi na po dapat natin sila paniwalaan sapagkat wala na pong saysay yan. Itong mga ginagawa ngayon ng mga katunggali ni Marcos sa politika, puro na lang po yan propaganda. Nakita mo ngayon, bago lang mayroong tayo nababasa dyan sa social media na mga ini-interview mga kampo ng Nilini at saka kay Isko, mga kababayan, ay puro patama doon kay Marcos, mga kababayan. Pero wala pong batayan. Wala na pong silbi yan. Yan ay dala na po yan ng stress at galit dahil hindi na-disqualify si Marcos. Kaya nga yung sinasabi na kapililinlin ay lalo pong pumait. yan po yung kwento diyan, mga kababayan. Kaya kahit na bali-balik ta rin pa, mga kababayan, ay wala na po yung issue na yan. Tuluyan na po yang mailibing sa limot, mga kababayan, sapagkat wala na po silbi yan. Wala nang tsansa yan na mabuhay pa. Huwag lang tayo maniwala dyan sa mga propaganda ng mga kalaban. Itong si Isko Moreno ay kung magsalita ito, akala mo mataas siya sa survey. Mayroon pa siyang sinasabi kanina na nagpasalamat daw siya kay Pangulong Duterte sapagkat siya daw po ang inendorso. Oh, isipin mo yan. Kung maniwala tayo yan, mga kababayan, pagkaakalain natin, manghina tayo kasi kala mo totoo. Itong si Lini naman, hanggang ngayon, pinanindigan niya na talunin niya daw po si Marcos sa eleksyon. Kaya hindi daw po siya nababahala dyan sa pagkabasura sa mga petisyon. Yan po, sinabi ni Lini. So, hanggang dyan lang muna tayo, mga kababayan. At pansamantala tayong matigil at tabayanan po ninyo ang mga sunod na mainit na mga isyo bukas o makalawa. God bless.